So ito na mga kabisnes. Bali ngayon mga kabisnes, October 25. So tapos na yung pag-permit natin mga kabisnes. I-harvest na natin mga business yung IMO natin. Tingnan nyo mga ka-business yung finished product natin mga ka-business. Ganito siya mga ka-business kapag natapos nating yan. So haluin lang natin mga ka-business para Hello mga ka-business, welcome back sa ating channel. So ngayon mga ka-business, gagawa tayo ng IMO, Indigenous Microorganism. Ang IMO mga ka-business, magagamit natin to sa kagaya sa pagtatanim sa halaman. Maganda po to siya sa halaman mga ka-business. So ngayon, sa vlog natin ngayon, yun yung gagawin natin mga ka-business. So, pangunahing sangkap mga ka-business, walang iba yung kanin. Dalawang ingredients lang naman yan mga ka-business kanin at saka molasses. So, ang ratio pala nito mga ka-business, 1:1. So, tara. Gawa tayo. Una mga ka-business, kikiluhin muna natin to. Kikiluhin natin yung kanin mga ka-business. So ayan mga ka-business, nalagay na natin siya. So ayusin lang natin pagkalagay mga ka-business. So ayan mga ka-business, kilohin natin. So kulang-kulang 5 kilot kalahati mga ka-business. So ayan mga ka-business, kulang-kulang 5 kilo kalahati. Make sure lang pala natin mga ka-business na bago tayo gumawa, siguraduhin natin na yung paglalagyan natin mga ka-business malinis. Hugasan natin ng mabuti, tapos patuyuin natin. Make sure natin mga ka-business malinis para hindi sira yung gagawin nating IMO. Tsaka takpan natin ng plastic mga ka-business. Actually mga ka-business, ang kadalasan na ginagamit dito sa pantakip mga ka-business, Manila paper. Kaso wala tayo nun mga ka-business, kaya ito na lang gawin natin. Pwede din naman to mga ka-business, ito din naman ginagamit ng iba. So, yan. Lagyan natin ng guma mga ka-business para sure. So ayan mga business, kahit hindi natin gupitin, ayos lang. So ito mga business, bali iburo natin siya mga business 3 hanggang 5 araw. Pero mas mainam kung 5 araw ang buro mga business. Kung hindi naman tayo nagmamadali kagaya nito, iburo natin siya ng 5 araw mga business.
So sulatan lang natin para hindi tayo magkamali. IMO. Saka October 13 mga ka-business. So ma-harvest natin ito mga ka-business October 18. So 5 araw mga ka-business. Iburo natin siya ng 5 araw. Takpan natin. Yan. Para kahit paano, kahit umulan, walang gaanong mga business. So maghahanap tayo ng area mga ka-business sa medyo malilim. Kagaya nito, sa ilalim ng maganda sana mga ka-business, sa ilalim ng kawayan, mga punong kawayan. Yun nga lang dito kasi hindi naman dito malilim, tsaka nasisikatan ng araw. Doon meron tayo doon mga ka-business, hindi nasisikatan ng araw. Yun maganda doon. Kailangan mga ka-business, kahit naulanan siya, basta wag lang pasukan ng tubig, ayos lang yun. Wag lang naarawan mga ka-business. So tara mga ka-business, iburo na natin to. Ito mga business. Dito, maganda rito mga business kasi hindi makapasok yung araw. So, safe dito ilagay natin mga business. Safety lang natin siya. Yan. Lagyan natin ng bato mga business para hindi liparin yung Yan. So, 5 araw mga ka-business. Balikan natin yan. 5 araw. So, kukunin na natin mga ka-business. Ngayon na yung pang 5 araw ng binuro natin. Kaya, kukunin natin mga ka-business. So ito na mga ka-business, kukunin natin mga ka-business. So ito mga ka-business, bale malalaman natin na yung pinirmint natin maganda kung yung molds na makikita natin sa loob mga ka-business kulay puti o kaya yellow. Ngayon kung itim ang lalabas mga ka-business, bad bacteria ang nabuhay natin. So ibig sabihin hindi maganda yung pagkaka-permit natin, madumi. So ngayon titingnan natin mga ka-business. Ito siya mga ka-business oh. Pakita ko sa inyo mga ka-business. Yan. IMO. Ginawa natin siya October 13. Harvest natin October 18. So 5 araw mga ka-business.
ko sa inyo mga kabisnes. So yung ginawa nating fermentation mga kabisnes, maganda. Kita nyo ba mga kabisnes? Ito. Yan, kulay puti. Saka ito, yellow. Yan. Ito. Yan. Yung parang bulak. So ibig sabihin mga kabisnes, hindi nasira. Ibig sabihin mga kabisnes, hindi nasira yung ginawa natin. So, ang gagawin natin mga kabisnes, dahil ano to siya mga kabisnes 5.5 kilo. So 1:1 mga kabisnes, mag-ano tayo ng molasses. Ganon din mga kabisnes. Pati kuwan luwag ganito ate. So mag-ano tayo mga kabisnes, 5.5 kilo din. Sa hati ha. Stop. Stop. Lagay na natin dito mga kabisnes. So ito mga kabisnes, haluin lang natin. Make sure lang natin mga kabisnes na yung kung gagamit tayo ng kawayan, ugasan lang natin ng mabuti, linisan lang natin. So haluin natin mga kabisnes. Yung nakita natin mga kabisnes kanina na yung kulay puti, yung parang bulak, kulay puti at saka kulay yellow mga kabisnes. Yun yung mga good bacteria. Yun yung sa pag-peppermint natin mga kabisnes, yun yung pinaparami natin dito. Yung good bacteria na yon, mapaparami natin yun sa pamamagitan ng molasses. Yung molasses kasi mga kabisnes, yun yung pinakapagkain nila. Ngayon, kapag binigay natin sa kanila yung pagkain nila, mabilis silang dadami. Ate, dali na ko nga rin ate. So mga kabisnes, mapakita ko sa inyo mga kabisnes. Yan. Luin lang natin. Oh, sige na. So, gaya ng dati mga kabisnes, tatakpan ulit natin sila. Takpan ulit natin mga kabisnes.
Ano mo? Buwa ka pa? Ano? Yan. So ito mga kabisnes, ibuburo naman natin ito mga kabisnes ng 7 araw. So 7 days. Magbibilang tayo ulit ng 7 days mga kabisnes. So dahil 28 ngayon at 28, October 18 ngayon mga kabisnes. So sa October 25, harvest natin to. Babalikan natin mga kabisnes. So balikan na lang natin sa October 25. So ito na mga kabisnes. Bali ngayon mga kabisnes, October 25. So tapos na yung pag-permit natin mga kabisnes. I-harvest na natin mga business yung IMO natin. Tingnan nyo mga kabisnes yung finished product natin mga kabisnes. Ganito siya mga kabisnes kapag natapos nating yan. So haluin lang natin mga kabisnes para ang kailangan pala natin ito mga kabisnes, yung katas niya. Yun yung kailangan natin makuha mga kabisnes. So ito mga kabisnes, ito yung finished product natin. Papakita ko sa inyo mga kabisnes yung finished product natin. Yan. Yan yung IMO natin mga kabisnes. Ito naman mga kabisnes yung hindi natunaw na kanin. So ayan mga kabisnes, pwede natin ipakain sa manok yan. At saka sa baboy. Yan. Ngayon mga kabisnes, dito na lang din natin siya ibabalik. So ito mga business. Takpan din natin mga ka-business. Tapos huwag niyo kalimutan mga ka-business, lagyan ng level.
lagyan natin ng kung anong ginawa natin, IMO, lagyan natin ng IMO. Siya nga pala, ang paggamit pala nito mga kabisnes, pwede natin ito siya gamitin sa painom sa mga alaga nating manok, painom sa alaga nating baboy. Pandagdag to siya sa sa resistensya ng mga alaga mga kabisnes. So, kung magpapainom kayo mga kabisnes, ang ratio nito mga kabisnes, 10 ml for 1 liter of water. Ngayon, kung wala naman kayong sukatan para sa 10 ml, 2 kutsara mga kabisnes sa 1 litro ng tubig. 2 kutsara ihalo nyo. Kung magpapainom kayo sa manok mga kabisnes, bali every 3 days siya, interval. Kung magpapainom ka ngayon, tapos sa susunod na 3 araw, painom ka ulit. Every 3 days ang interval mga kabisnes. Ganon din sa baboy. Kung magpapakain kayo, ganon din ang ratio ng halo, ganon din siya. 2 kutsara sa 1 litrong tubig. Ihalo nyo sa, kung basa naman yung pagpakain nyo, kung dry feeding kayo mga kabisnes, ilalagay nyo lang siya sa drinking nipple nila. Or kung nagpapakain kayo, ihalo nyo sa pagpakain, ganun pa rin. Ihalo nyo lang, yun yung pinakatubig niya. Every 3 days mga kabisnes ang paggamit. Sa halaman mga kabisnes, sa atin, sa halaman, ang gamit nito mga kabisnes, ang dala kasi nito mga kabisnes, milyon-milyong good bacteria, beneficial bacteria. Ngayon, ito ang gagamitin natin. Kung mapapansin nyo mga kabisnes, sa pagtatanim, minsan mayroong tinatawag na bacterial wilt. Yung tipong natutumba na lang yung halaman, na ang ganda ng puno pero natutumba siya. Yun pala sa ilalim, nabubulok yung punong, yung pinakapuno mga kabisnes, nabubulok. Kinakain ng bakterya yon. Yun yung tinatawag na bacterial wilt. Tapos yung mga bakterya na nabubuhay sa lupa na bad bacteria, ito yung pupuksa mga kabisnes. Kaya minsan ang paggamit nito mga kabisnes, halimbawa gagawa kayo ng plat, araruhin mga kabisnes, di ba? Bago nyo siya takpan ng plastic mulch, pagka naararo, minsan sa amin kasi ginagamitan ng guhit ginuguhitan. Lagyan 2 guhit dito. Tapos tatakpan ng lupa para magiging flat. Mangyayari flat siya. So kailangan mong pagaluin yung lupa, itakip mo yung lupa mga kabisnes, di ba? So ang gamit nito, bago siya takpan ng lupa, ididilig mo siya sa lupa mga kabisnes. Or ang iba ginagamit spray, ini-spray siya sa lupa. Pagkatapos ma-sprayan mga kabisnes, saka siya tatakpan ng lupa, saka lalagyan ng plastic mulch. Siguro mga 1 linggo, 2 linggo, ready na siya para taniman mga kabisnes. Saka tayo magbubutas para itanim natin. Ang trabaho niya mga kabisnes, papatayin niya yung mga bad bacteria sa ilalim. Yung beneficial bacteria mga kabisnes, yun yung trabaho niya, patayin yung mga bad bacteria na sa ilalim. Kaya sa oras na nakapagtrabaho na sila, pag dumating yung time na magtatanim na tayo mga kabisnes, so maiwasan natin yung tinatawag na bacterial wilt, yung namamatay, nalalanta yung halaman natin. So paano yan mga kabisnes? So dito na lang, hanggang dito na lang, magpapaalam na ako. Bago ko makalimutan mga kabisnes, ano pala to siya? Ang shelf life nito mga kabisnes, hanggang 6 months lang. Pwede naman yung iba kasi, yung iba pag lumalampas ng 6 months kasi, sa pagre-research ko kasi mga kabisnes, ang sabi ng taga-DE kasi, pag lumampas kasi siya ng 6 months, although gumagana pa rin naman, pero hindi na siya ganun ka-aktibo, kagaya ng halimbawa ngayon, gamitin natin bukas o bukas makalawa. Pag lumampas siya ng 6 months mga business, mahina na yung, kumbaga mahina na magtrabaho yung mga beneficial bacteria natin. So kung maaari, huwag nating pabutin ng 6 months. Matatansya naman natin yun kung gaano karami yung kailangan natin, gaano kalawak yung lupain natin na pagtataniman, or gaano kadami yung alaga natin na paiinumin. Matatansya naman natin yun na huwag aabot ng 6 months, maubos na siya. Gagawa ulit na panibago, madali lang naman gumawa So paano yan mga ka-business? Sana may natutunan kayo. Kahit pa paano, wala na akong masabi mga ka-business. So paano yan mga ka-business? Wala na akong masabi, hanggang dito na lang. Sa ulitin,